Magandang araw, Royals! Ako si Fasi Sheena, ang inyong guro sa Filipino sa Piling Larangan. Mahilig ka bang magsulat? O di naman kaya ay nagbabasa ng mga sulat? Kung oo, ano-anong mga sulatin na ang iyong naisulat? O ano-anong mga sulatin na ang iyong nabasa? Nakatanggap ka na ba ng sulat mula sa iyong mahal sa buhay o di naman kaya ay naranasan mo na bang sumulat sa isang taong mahalaga sa buhay mo? Marahil sa mga katanungang ito ay nababatid mo na nagkakaroon na din ng ebolusyon sa pagsusulat natin. Okay? So naiaangkop na din natin ang pagsulat sa bawat social media platforms na ating ginagamit sa panahon ngayon. Okay. So kung ating susuriin ay naging parte na nga ng ating buhay ang pagsusulat, mapa-tradisyonal man o sa paraang moderno. Kaya naman, sa araw na ito ay tatalakayin natin ang sining ng pagsulat. Okay. So, bago tayo dumako sa ating pinakapaksa ay atin munang bibigyang kahulugan ang salitang pagsulat. Okay. So, ano nga ba ang pagsulat? Okay. Isa na dito ang pagsasalin ng ideya sa papel. Ito ay maaaring sa iba't ibang paraan. Okay, so maaaring sa pamamagitan ng salita, pamamagitan ng simbolo, o di naman kaya ay sa ilustrasyon. Okay. Pangalawa, ay ito din ay tinuturing na physical at mental na gawain. Okay, so tama po yan. Hindi lamang ito physical na gawain dahil hindi ka lamang basta-basta magsusulat. Okay, atin din pong iniisip kung ano ba ang ating mga isusulat. Okay, kaya naman masasabi din nating ang pagsulat ay isa ding kakayahan sa paggamit ng wastong salita at paggamit ng ating sariling wika. Okay. So, ang pagsulat ay mayroon din pong kaakibat na kahalagahan. Okay, so ano-ano nga ba ang mga kahalagahan ng pagsulat? Una po dyan ay ang panlipunang kahalagahan. Okay, ito ay may panlipunang kahalagahan dahil nagagamit natin ito sa pagkakaroon ng ugnayan sa ibang tao. Okay, so gamit ang pagsulat ay nakakapagpahayag tayo ng damdamin sa ibang tao na siyang nagiging paraan upang makabuo ng ugnayan sa mga ito. Okay. Isa din dito ay ang pangkabuhayang kahalagahan. Okay, so sa pamamagitan ng pagsulat ay naibibigay natin ang mga detalye na kailangang malaman ng ating mga mamimili. Okay, kaya naman ang kahalagahan ito ay maituturing na isang technical na pagsulat dahil dito ito ay ginamit sa pangkomersyal na layunin. Okay. Pangatlo, ito din ay maituturing na pangkagalingang kahalagahan. Sa paanong paraan? Of course, hindi po lingid sa ating kaalaman na may mga taong mas nakakapagpahayag ng damdamin ng mas maayos sa pamamagitan ng pagsulat kaysa sa pasalita. Lalong-lalo na po sa ating mga kapwa na walang kakayahang makapakinig at makapagsalita. Okay. At isa pa dito, of course, ay ang pangkasaysayang kahalagahan. Okay. So, hindi po kaila sa atin na tayo'y nagiging maalam sa ating kasaysayan sa kadahilanang na isusulat at naililimbag na ang mga kwento at patunay na nakapaloob sa pagkamit ng ating kasarinlan at of course, iba pang mahalagang bagay. Okay. So, dahil dito po ay naipipreserba natin ang impormasyong mga mahahalaga para sa mga susunod na henerasyon. Okay, so ito po yung mga apat na kahalagahan ng pagsulat. Okay, syempre sa pagsulat, mayroon din tayong tinatawag na mga bahagi at hakbang. Okay, so ano-ano nga ba ang mga hakbang at bahagi na dapat isaalang-alang o dapat nating bigyan ng pansin sa isang sulatin. Okay, so unahin po natin ang bahagi ng isang sulatin. Okay, so laging tatandaan na ang sulatin ay may panimula o pambungad. Okay, ang panimula o pambungad ay bahagi ng sulatin na bahagyang
magpapakilala ng paksang susulatin at dapat ay kaakit-akit upang makuha ang interes ng mambabasa. Okay, importante po yan. Dapat kaakit-akit po ang panimula natin, ang pambungad natin upang makuha natin ang interes ng ating mambabasa. Okay, so ang atin pong panimula o pambungad ay maaaring pakwento, patanong, pwedeng tula, pwede ding kasabihan o simpleng pabibigay lamang ng kahalagahan or kahulugan sa iyong paksa. Okay, yun po ang panimula o pambungan. Pangalawa naman ay ang paglalahad o katawan. Okay, dito iniisa-isa ang mga nilalaman, paliwanag o pagtalakay ukol sa paksa. Inihahanay ang mga ito upang mabuo ang diwa ng sulatin. Okay, so dito pinag-iisa-isa ang mga ideya upang mas maayos ang daloy. Okay, so dito din po nagbibigay ng mga datos, ng mga paliwanag at halimbawa hinggil sa iyong paksa. Okay, so ang pangatlo po dyan ay ang katapusan o wakas. Okay, sabi po dito ang katapusan o wakas ay ang bahaging mag-iiwan ng kakintalan sa mga mambabasa. Okay, so dito nag-iiwan ng matibay na diwa o kabuuang konsepto ukol sa paksang tinalakay. Okay, so dito po nagbibigay ng konklusyon ang manunulat. So maaaring sa pamamagitan ng kasabihan, again, tula, pagbibigay ng halimbawa ng hamon na kahaharapin o di naman kaya ay pagbibigay ng mungkahi. Okay, so yun po yung tatlong bahagi ng isang sulatin na dapat nating isaalang-alang. Okay, so isunod naman natin ang mga hakbang sa pagsulat. Okay, unang-una dyan ay ang pagpili ng paksa. Okay, sabi dito, ang paksa ay dapat tumutugon sa layunin at napapanahon. Okay, so ang unang-unang kailangan mong gawin ay kailangan mong piliin ang iyong paksa. Of course, nararapat lamang na ito ay tumutugon sa iyong layunin sa pagsulat at napapanahon. Sa paraang ito, of course, mas mapupukaw mo ang interes ng iyong mga mambabasa. Okay, ito po ang mga halimbawa ng mga layunin sa pagsulat. Okay, maaaring magturo, magpabatid, manghikayat, manlibang, pumuri, pumuna o bumatikos. Okay, so kailangan alam mo na ang iyong layunin sa pagsulat upang mas madali mong mawari kung paano ang iyong magiging atake. Okay, so pagkatapos mong pumili ng iyong paksa, dito na papasok yung tinatawag nating pre-writing. Okay, so dito ay mangungulekta ka lamang ng mga impormasyon at ideya para sa iyong susulatin. Okay, so sa hakbang na ito ay gagawa ka na ng balangkas. Okay, o outline na tinatawag sa English. Okay, ito po ay outline o balangkas ng mga naipong impormasyon upang sa gayon ay maging handa ka na sa susunod na hakbang. Okay, so ang susunod naman pong hakbang ay ang drafting o ang actual na pagsulat. Okay, so dito sa drafting, dito na po natin isinasalin ang mga ideya sa pamamagitan of course ng paggawa ng pangungusap at talata. Okay, so dito sa drafting, papasok na po ang composing na tinatawag o iyong pagbuo ng mga ideya na tinatawag na draft writing o pagsulat ng burador. Okay, so dahil ang burador ay para lamang pong scratch paper, okay, nangangailangan pa ito ng pagre-rebisa at saka pag-i-edit. Okay, so sa hakbang na ito ay muling tinitignan, of course, binabasa, iniisip ng mabuti ang mga naisulat na kaisipan. Okay, so maaari ka ditong magdagdag at magbawas pa ng mga impormasyong nailagay upang mas maging makinis o malinis ang mga nabuong pahayag. Okay, at kapag naman ang mga ideya ay naayos na, saka ka lamang makakagawa ng final document o tinatawag na paglalathala. Okay, so mayroon naman tayong tinatawag na iba't ibang paraan ng pagsulat. Maaaring creative writing, technical writing, journalistic writing,
professional writing, referential writing, o academic writing. Ngunit ngayong araw ay ating bibigyang diin ang tinatawag na akademikong paraan ng pagsulat at di akademikong paraan. Okay, so ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Okay, iyan po ang ating aalamin sa ating susunod na slide sa pamamagitan of course ng chart na ito. Okay, so sabi dito, ang akademiko ay may layuning magbigay ng ideya at impormasyon. Okay? So, makakapagpabatid ng bagay na mahalagang malaman ng karamihan habang ang di akademiko naman ay mayroon lamang layuning magbigay ng sariling opinyon. Okay, so nagsusulat ka dahil layunin mong ipaalam sa mga tao ang iyong pinaniniwalaan. Sa paraan o batayan ng datos naman ay mas nabibigyang ebidensya ang akademiko dahil ito ay dumadaan sa matinding obserbasyon, pananaliksik at pagbabasa upang mapatunayang ang lahat ng nilalaman ay may kaakibat na pruweba at ito ay kapani-paniwala. Okay, habang ang di akademiko naman ay dumedepende lamang sa sariling karanasan, sa karanasan ng pamilya o komunidad na kinabibilangan. Okay, so ang organisasyon ng ideya at estruktura ng mga pahayag ay mas napaplano naman o nabibigyang pansin sa akademiko kaysa sa di akademiko. Okay, so kung inyong mapapansin sa pananaw, ay objektibo o may basihang factual ang akademiko. At objektibo o sariling opinion naman ang basihan sa di akademiko. Okay, so ang akademiko ay gumagamit ng pangatlong panauhan o third person, habang ang di akademiko naman ay unahang panauhan dahil tao at damdamin ang tinutukoy dito. Okay? Ang panghuli ay ang target audience o ang kanilang mambabasa. Okay? So makikitang mas matindi ang mambabasa ng akademikong pagsulat. Bakit? Sapagkat ito ay hindi lamang basta nakatutok sa mga mag-aaral. Tama? Okay. Ngunit pati na rin sa mga guro at scholar o yung mga taong nagsasagawa na ng research study. Okay? At yung mga taong maaari nang gamiting basihan ang kanilang mga sulatin. Okay? Samantalang sa di akademiko ay nakasentro sa lahat ng tao, sa publiko, sa mga nais lamang magbasa. Okay? So sa konklusyon, kung ating susuriin ay masasabi nating mas formal ang akademiko kaysa sa di akademiko. Mas magagamit natin ito bilang basihan kaysa sa kabuuang opinion lamang. Okay, so sa pagtatapos ng ating talakayan ay nais ko kayong iwanan ng mga katanungan. Nais mo na bang magsulat? Nanaisin mo na bang magsulat? O kaya mo na bang magsulat? Naway iyong maisapuso't maisaisip ang iyong munting natutunan sa talakayan natin ngayong araw at masasabing kaya ko na pala. Okay? So salamat sa pakikinig, Royals. Hanggang sa muli. Adios.